God. Hallelujah. So, the title of our sermon this morning is New Beginnings. So, our sermon series is Bigger, Braver, Brighter. That will be our sermon series for the year of 2026. Every Sunday, Bigger, Braver, Brighter. Now, sa prayer meeting natin, the fire meeting, the theme will be Overflow. So, I will be discussing uh, the Psalms, the series of sermon on Psalms every Wednesday. So, ngayong Sunday ay yun pong ating sermon series na Bigger, Braver, and Brighter. Now, the title today is New Beginnings. Meron akong nakita sa Facebook na ang sabi dito, nakulong ng 2 taon dahil sa maling akusasyon at nakapagtapos ng engineering sa loob ng kulungan. Di ba? So, nung nabasa ko to, sabi ko, na-intriga ako. So, binasa ko yung article. Sabi doon, kinulong si Daniel Kisaot ng 2 taon dahil sa maling akusasyon sa kanya. Pero kahit nakulong siya, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa pagiging engineer. Tinulungan siya ng kanyang mga kaklase para dalhan ng module. Sa kulungan niya itinuloy ang kanyang pag-aaral sa tulong ng kanyang mga kaklase. Doon niya ginawa ang kanyang mga thesis gamit lang ang kanyang kamay. Kahit nahihirapan siya, di siya nawala ng pag-asa at lahat ng kasama niyang bilanggo saludo sa kanya at proud sa kanyang pagtatapos sa pag-aaral. Wow! Very encouraging, di ba? Nakaka-encourage itong ganitong mga kwento na itong si Daniel Kisaot, nagkaroon siya ng bagong pag-asa na kahit na nakulong siya nang wala siyang kasalanan. Can you imagine yung hirap na nakulong ka nang wala kang kasalanan? Yung pagdurusa mo doon sa kulungan, dapat sana siguro ito, nagalit sa mundo nagalit sa Diyos, nagalit sa mga tao, nag-isip ng paghihiganti. Pero hindi yun ang pumasok sa isip niya Ang pumasok sa isip niya, makatapos siya ng engineering. At ganoon nga nangyari. Sa kabila ng kahirapan sa loob ng kulungan, nakatapos itong batang ito ng engineering sa kabila ng kakulangan ng mga gamit sa engineering at yung siyempre, yung lesson na narinig mo sa mga professors mo na face-to-face, wala siya noon. Ang gamit lang niya modules, nakatapos ng engineering at hindi lang yun nakapasa sa board exam. Yun ang malupit doon, nakapasa sa board exam. So mga kapatid, ang sarap isipin na itong mga taong ito sa kabila ng kabigatan ng buhay, sa kabila ng mga dagok sa buhay, nagkaroon ng bagong pag-asa, bagong simula, new beginning in life. And that is the sermon of our message this morning, the new beginning in life. So ano ba yung background of the story nung binasa natin? Ang background niyan, ang Israel is in Babylon in exile. So pagka naka-exile po, ang Israel ay sinakop ng Babylonia sa pangungunan ni Nebuchadnezzar noong 6th century BC. So Israel were displaced. Kumbaga, wala sa lugar, na-exile, wala sila sa bayan nila. They were discouraged. Kumbaga, nasipahayo, mga Israelites na ito, they were depressed. Talagang bagsak ang kanilang espiritu. Kasi nga, they were not in their native land. So, they remember the Exodus. Naalala nila kung paanong ang Israel ay dumaan sa Red Sea, hinati ni Moses, yung dagat, dumaan ng Israel sa Red Sea, yung more than 2 million na Israelites. Naalala niyo yun? And naalala nila yung Davidic glory. Ibig sabihin, yung paano silang pinamunuan ni David, the greatest king of Israel. Ang Israel talagang number 1 during that time, the time of David. Talagang siya yung the greatest nation of all over the world during that time.
Napakayaman ng Israel sa panahon ng pangunguna ni David. Yung temple worship, yung pag-worship nila sa temple na ginawa ni Solomon. Isang magnificent temple. So naalala nila lahat yon. Kaya lang, ang problema, nakapako sila doon sa nakalipas. Kumbaga, hindi na sila nakamove on. So, they were chained in the past instead of celebrating what they have. So, the problem is, Israel is stuck in the past glory, in the past victory, in the past celebration. So, ang isip nila nandun sa past. Nakapako dun sa nakalipas. Okay? So, iniisip nila na mabuti pa noon, ganito kami, mabuti pa noon, ang sarap ng buhay namin, mabuti pa noon, nakakakain kami ng mahasarap, mabuti pa noon, nakakapag-worship kami ng maayos, mayaman ng Israel. Puro ganon, mabuti pa noon. Di ba, yung iba sa atin dito, yung mga may edad na, di ba naiisip natin na mabuti pa noong kami, nung kabataan namin, ganito kami. Mabuti pa noong kami, ganito kami. Di ba yung mga may edad na, compare ninyo yung buhay ngayon sa buhay nung panahon na yon, na noon magaan ang buhay, mura ang bilihin, mapayapa, pwede kang dumaan sa mga kalye sa madaling araw na hindi ka natatakot, mabuti pa noon. So parang ganun, yun nasa isip ng Israel. But then God confronts the spiritual nostalgia that hinders faith. So ibig sabihin, kinonfronta ng Panginoon mismo. Si Lord kasi ang nagsasalita dito sa Isaiah 43 through Isaiah, na sinasabi ng Panginoon na tumigil na kayo. Huwag na kayong manatili doon sa nakalipas. Mabuhay kayo sa ngayon, sa present, at look forward into the future. So, God does not deny the Exodus. Hindi sinasabi ng Diyos na kalimutan nyo na yung Exodus. Hindi ganon. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon na okay, alalahanin nyo yung mga ginawa ko nung nakalipas. Pero huwag kayong mapako doon. Mabuhay kayo sa kinabukasan. Make the best of what you have now. And look forward into the future. The new acts of God's salvation will be greater than the old. Alalahanin ninyo, ang sabi ng Panginoon, yung gagawin ko ngayon at yung gagawin ko sa mga darating na araw, mas higit pa doon sa naranasan ng Israel nung nakalipas. Are you following? Okay? So, napakaganda ng pangako ng Panginoon sa kanila. So, ano ba yung mga bagay na dapat nating matutunan? Na natutunan din ng Israel. Una, release the past. Ibig sabihin sa verse 18, forget the former things, do not dwell on the past. Forget. Kalimutan nyo na yung mga nakalipas. Kalimutan nyo na yung mga nakaraan. Huwag kayong manatili doon. Huwag kayong tumambay doon. Ang sabi ng Panginoon, do not dwell on the past. So, ibig sabihin, forget the Exodus and the temple sacrifices, which means not to dwell in them, but to learn from them. Ulitin ko do not dwell on the past, yun ang sinasabi ng Panginoon, but learn from them. Are you following? Huwag niyong tambayan, huwag kayong mabuhay sa nakalipas, pero matuto kayo kung ano ang nangyari sa nakalipas. Naintindihan? Now, why your past needs healing? Bakit kailangang makalaya ka doon sa nakalipas? Bakit kailangang gumaling yung iyong pagkatao sa nakalipas? Why your past needs healing? So the past can enslave the heart. Kasi yung nakalipas, mga pangyayari, pwedeng maging alipin ka nito eh. Unhealed or unhooked past becomes
anger. Sabihin, kapag kayong nakalipas, hindi ka nakalaya dyan, o hindi ka sabihin na hindi ka nakalampas dyan, na sabihin, nakakalawit ka doon sa nakalipas, you are unhooked from the past. Okay? It could lead to anger. Mabubuhay ka sa galit. Kasi lagi mo naiisip yung nakalipas na maaring sabihin mo yung halimbawa na buti pa nung ganito, mabuti pa nung nakalipas, ganito kami, samantalang ngayon, eto na ngayon ang buhay ko. So, maaring mabuhay ka sa galit. Marahil pwede kang mabuhay sa takot na iniisip mo, nako, ano na kaya mangyayari sa akin ngayon? Ano mangyayari sa akin sa kinabukasan? Ano mangyayari sa mga anak ko sa kinabukasan? Or you can live in shame, kahihiyan. Okay? Or unbelief. Ibig sabihin, mabuhay ka sa kawalan ng pananampalataya. Naunawaan natin. Kasi, hindi maganda yung nangyari sa'yo doon nakalipas na pangyayari na napuno ka ng sama ng loob, napuno ka ng pait sa puso mo, hindi ka ngayon makalaya. Hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yun. Naunawaan natin. You are full of unbelief, you are full of pain. And then, you are full of unforgiveness. Hindi mo mapatawad yung mga taong nakagawa sa iyo ng kasamaan nitong nakalipas na panahon. Kaya punong-puno ka ng unforgiveness. And then, puno ka rin ng bitterness. Puno ka ng sama ng loob. Maaring sabihin natin na, nasanay na, pastor eh. Nasanay na ako sa sama ng loob. Nasanay na ako sa ganito. Nasanay na ako sa kalamidad. Mga kapatid, hindi dapat ang ating motto ay nasanay na. Dapat sawa na. Naunawaan ninyo? Hindi dapat yun, nasanay na ako sa sama ng loob eh. Nasanay na ako sa galit eh. Nasanay na ako sa unforgiveness. Nasanay na ako sa bitterness. So, hindi tama yon. Naunawaan ninyo? Dapat, sawa na ako dyan. Dahil kung sawa ka na, ibig sabihin, meron kang dapat gawin. Naintindihan niyo ba? Are you following? Kung sawa ka na sa anger, sawa ka na sa fear, shame, unbelief, unforgiveness, and bitterness, dapat gumawa ka ng isang bagay na makakatulong sa iyo. Are you listening? Okay. Let us proceed. So, recognize the process of God. Okay. Ano ba yung proseso ng Diyos? Now, Isaiah 43, verse 19. Anong sabi dito? Look, I am about to do something new. I am about to do something new. Even now, it is coming. May gagawin ako na isang bagay na maganda. I am about to do something new. Even now, it is coming. So, God will make a process of renewing the past. Sundan po ninyo, napakaganda nito. So, ibig sabihin, gusto ng Panginoon, iahon ka, palayain ka sa nakalipas dahil may gagawin ng Diyos na bago sa buhay mo. May prosesong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Naunawaan natin, there is a process. There is a process that God wants you to undergo. It's about a new thing that will happen to you. Naunawaan natin. Now, a new thing from God means new opportunities, new relationships, new ministries, new jobs, new favors, and blessings. Naunawaan natin. Maaring may bagong gagawin ng Diyos sa iyo. Ayaw niyang manatili ka sa nakalipas, maganda man yan o pangit, ayaw ng Diyos na mapako ka dyan. Gusto ng Panginoon, dumaan ka sa proseso dahil may mangyayaring bago sa iyo.
there will be new opportunities, mga bagong oportunidad, mga bagong relasyon na mabubuo, mga bagong ministry na ibibigay sa iyo ng Panginoon, mga bagong trabaho. Kung nawalan ka ng trabaho nung nakalipas, may bagong trabaho nakalaan para sa iyo ngayon. May mga bagong mga pabor at mga pagpapala na ibibigay sa iyo ang Diyos. Naunawaan natin. Now, ibig sabihin, huwag mo isipin na, noong nakaraan, ganito ang blessing ni Lord. Siguro ganito uli ang blessing ng Panginoon. Huwag mong isipin na ganyan dahil ang Diyos, isang Diyos ng pagbabago. Ibig sabihin, yung blessing nung nakalipas, maring iba yung blessing na ibibigay sa ni Lord ngayon. So, that is exciting, di ba? Na may bagong gagawin ng Diyos sa buhay ko. Naunawaan natin. Isipin mo na lang, God will do something new in your life. Now, pangatlo, una, release the past. Pangalawa, recognize the process that God will do. Pangatlo, respond in faith. Ang sabi doon sa verse 19, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Sa Tagalog, tingnan ninyo, may gagawin akong bago. Now it springs up. Ito ay bubukal. Hindi nyo ba naiisip? Hindi nyo ba napagtatanto? Hindi nyo ba nauunawaan? Do you not perceive it? May ginagawa ako. Ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo yung verse 19, I am doing a new thing. Hindi sinabi na, I will do a new thing. Ang sabi ng Panginoon, I am doing, ginagawa ko na. Hindi nyo ba nauunawaan? Hindi nyo ba nakikita? May ginagawa na ako. Nauunawaan ninyo mga kapatid? Nakukuha nyo ba? Sabi ng Panginoon, hindi nyo ba naiintindihan? Hindi nyo ba nauunawaan? Hindi nyo ba nagigets? May ginagawa na ako. I am making a way in the desert. Gumagawa ako ng daan sa disyerto. At naglalagay ako ng bukal sa mga wasak na lugar, wasteland. In other translation, do you not see it? Hindi nyo ba nakikita? Bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakikita yung ginagawa ko, sabi ng Panginoon? So, ibig sabihin, spiritual blindness hinders spiritual breakthrough. So, ang unang-unang dapat natin gawin, alisin mo yung spiritual blindness mo. Because, ano ba ang nagiging dahilan ng spiritual blindness? Kasalanan. If you are living in sin, then you are spiritually blind. So, in order to remove spiritual blindness, you have to repent of your sins. Naintindihan ba natin? Napakahalaga ng repentance because everything starts in repentance. There will be no spiritual breakthrough without spiritual repentance. The reason why many people do not see the new thing that God is doing is because they are spiritually blind. Naunawaan po natin. So, in application, you ask God, Lord, what are you doing now in my life? Ano po ang ginagawa ninyo sa buhay ko ngayon? Yun ang mahalagang tanong. Lord, ano bang ginagawa niyo sa buhay ko ngayon? Baka mamaya, hindi ka aware, may ginagawa na ang Diyos sa buhay mo, pero wala ka pa rin nauunawaan. Kumbaga, bulag ka pa rin. Pero may ginagawa na ang Diyos sa'yo. Naunawaan natin. Or, maaring puno ka pa rin ng sama ng loob. Puno ka pa rin ng unforgiveness. Alisin mo na kasi yan para makita mo kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Are you listening?
Naunawaan ba ninyo mga kapatid? So, ang tanong din, where are you leading me next? Lord, saan nyo ba ako gustong dalhin ngayon? Lalo na ngayon 2026. Saan nyo ba ako gustong dalhin, Lord? Naintindihan nyo ba? Saan nyo ako gustong dalhin, Panginoon? Saan nyo gustong dalhin yung pa ako? Anong gusto nyo gawin sa buhay ko ngayon? Ngayong taon ng 2026, that is the question that you need to ask from God in order for you to see the new thing that God is doing in your life. Naunawaan po niyo mga kapatid. Are you listening? Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon, yung mga buhay at mga gising at nauunawaan. Napakagandang tanong, di ba? Lord, what are you doing now in my life? And where are you leading me next in 2026? Those are two beautiful questions that you need to ask from God even now. Naunawaan natin. Okay? So mga kapatid, alam niyo ba yung metamorphosis? Yung metamorphosis, ang sabi dito, it is literally transformation or change of form. Sa Greek etymology, it is derived from ancient Greek word na metamorphosis, which is composed of two primary parts. Meta means change or after or beyond. Morphe, a root meaning, means form, shape, structure, or appearance. And then osis, a suffix often used to indicate a process, a condition, or action. So, ang ganda, di ba? Metamorphosis. Ibig sabihin, it is a change of structure, no, that is undergoing a process. What is the perfect example of metamorphosis? It is the biological process through which an organism transforms from one form to another. So, di ba yung uod? O na nasa cocoon. Di ba yung uod nasa cocoon, di ba? Alam yung cocoon? Cocoon. Okay. So, nasa cocoon. So, merong process yan. Hindi mo pwedeng, di ba? Sino sa inyo, nakakita kayo ng cocoon tapos pinilit yung buksan? Meron ganon, ako ginagawa ko yun eh. Yung mga kabataan, may nagawa ba kayong gano'n? Ako kayo ng kung binuksan ninyo. Sino gumawa nun? Aminin nyo na, sino nakagawa nun? Hindi ba? Ano nangyari doon sa loob? Sa palagay nyo ba, may nangyari doon sa uod na nasa loob? Mananatiling uod na lang yon habang buhay, mamamatay na lang siya uod. Kasi yung cocoon na yon, that is the process na kapag ka natapos yung process ng metamorphosis, magiging butterfly. Naintindihan niyo ba? Kaya, yung cocoon na yon, process yon, let us spiritualize it. Many of us, or even all of us, are inside a cocoon. Inside the process of God. You need to undergo the process of God. You need to undergo metamorphosis in order for you to be somehow to fly like a butterfly. Nakunawaan ninyo? Are you listening? So that you will experience a new thing from God. You have to undergo the metamorphosis, the cocoon process of God. Huwag mong madaliin. Naintindihan nyo ba? Huwag mong pilitin. Hayaan mo lang gawin ni Lord kung ano yung gusto niyang gawin sa'yo. And later on, if you are ready, now you can get out of the cocoon like a butterfly. Naintindihan nyo ba, mga kapatid? So, what breaks the chain of the past from the Israelites? Okay? What breaks the chain of the past from the Israelites? It is holy expectation. Holy expectation. Ibig sabihin, in order for you to break from the past,
among the Israelites. Ang sabi dito, it is holy expectation. Magkaroon ka ng banal na pag-asa. Because without holy expectation, our faith will become stagnant. Or stagnant means walang nangyayari. Nakatambay lang dyan. So tanong, what do you expect from God in 2026? Ano ba ang ini-expect mo kay Lord? Dapat meron kang holy expectation from God in 2026 so that you will be unhooked from 2025. Naunawaan ninyo? Maaring yung 2025, maraming maganda, maraming pangit. Pero huwag kang mabuhay doon. Just learn from 2025. Ang tanungin mo, Lord, ano ang gagawin mo sa akin ngayong 2026? And you must have this holy, excited expectation from God. Balikan natin yung mga Israelites. Before, in the time of the Exodus, ano yung Exodus? Pag alis nila ng Egypt, tumawid sila sa Red Sea. Yung Exodus yon. God made a way through the Red Sea. But now, God will make a way through the desert and wasteland. Naunawaan po ninyo? God will make a way. Alam niyo ba yung kanta ni Don Moe na God will make a way? Siguro alam niyo yun, ano? God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. So, ibig sabihin, dito kinuha yun ni Don Moen, that God will make a way through the desert and wasteland. Intindihin niyo sasabihin ko, ha? Sinasabi ng Panginoon sa kanila, nung una, ang ginawa ko, inalis ko kayo sa Egypt, pinatawid ko kayo sa Red Sea. Ngayon, huwag niyo isipin na uulitin ko yon, na patatawirin kayo sa Euphrates River. Hindi. Ang gagawin ko sa inyo, yung disyerto at yung wasak na lugar, doon ako gagawa ng himala sa inyo. Naunawaan ba natin? Okay? I will do a new thing. Iba yung gagawin ko. Huwag niyo akong diktahan. Sinasabi ng Panginoon, huwag niyo akong diktahan na, siguro tatawid ulit tayo sa dagat. Hindi. Hindi na kayo tatawid sa dagat. Kasi yung disyerto, doon kayo patatawirin ni Lord, at yung disyerto, yun ang mamumunga. Yun ang gagawing fertile land ng Panginoon at yung mga wasak na lugar. Okay? So, ibig sabihin, now in application, God can make a new thing in your desert life. Ano ba ang simbolo ng disyerto? Ang simbolo ng disyerto, ito ay isang lugar na barren. Walang kaayusan. Tuyo, tagtuyot. Maaring ang buhay mo tagtuyot. Pero ang sabi ng Panginoon, I will make a way through the desert. Ibig sabihin, yung tagtuyot na bahagi ng buhay mo ngayon, palalaguin ko. Are you listening? God can renew your wasted life. Maaring baguhin ng Diyos or babaguhin ng Diyos, kayang baguhin ng Diyos yung wasak mong buhay. Are you listening? Maaring ikaw mismo, ito yung katabi mo pwede mong lokohin eh.
Yung asawa mo, pwede mong lokohin. Yung anak mo, pwede mong lokohin. Pero isang bagay, hindi mo kayang lokohin. Yung sarili mo. Hindi mo kayang lokohin ang sarili mo. Kung alam mo ng sarili mo, nabubuhay ka sa disyerto, nabubuhay ka sa isang wasak na buhay, walang kwentang buhay, ang sabi ng Panginoon, God can renew your desert and wasted life. Kung matututo ka lang na magbalik loob sa Diyos, umamin sa kasalanan mo, magpakababa sa harapan ng Diyos, God can make a way through the desert and wasted life in you. God can make a new thing in your ordinary life. Maaring gumawa ang Diyos ng isang bagay, mabuting bagay, bagong bagay sa ordinaryo mong buhay. God can make a new start in your old life. Pwedeng magbigay ang Diyos sa iyo ng panibagong simula. God can make you a new start. Maalis siya sa, Lord, gusto ko makapagsimula ng bago. Then God can do it in your life. Naintindihan niyo ba? God is about to give you a new beginning in your life. Claim it and receive it. So watch out. God can do something big, something supernatural, something unbelievable, something out of the ordinary in your life in 2026. You just have to believe it to receive it. Again, you have to believe it to receive it. Amen? Saan nakalagay yan? Hebrews 11:1. Basahin nga natin yung Hebrews 11:1. Okay. Faith assures us of things we expect and convinces us of the existence of things we cannot see, based on God's Word translation. In other words, ang pananampalataya ay binibigyan tayo ng katiyakan na asahan at kumbinsihin na maging makatotohanan yung mga bagay na hindi natin nakikita. Di ba ang ganda? Bakit? Puntahan natin yung verse 6. Without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. I-combine niyo yung verse 1 saka verse 11. Verse 1 saka verse 6. Napakaganda, hindi ba? Ang sabi sa verse 6, kung walang pananampalataya, imposible na mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Dahil yung mga nananampalataya na siya ay naririyan at totoo, ang nagbinibigyan niya ng mga gantimpala yung mga matapat na humahanap sa Kanya. Naunawaan po ninyo. Ang tanong, are you earnestly seeking God? Are you earnestly seeking God? Matapat ka ba na naghahanap sa Diyos? Mataimtim ka ba na naghahanap sa Diyos? May nakita ko sa Facebook. Tingnan ninyo. He was known as the most tattooed man in Brazil. Pero nung na-born again, itong lalaking ito, tingnan ninyo yung tattoo niya, grabe, the most tattooed man in Brazil, mula bumbuna ng gantalampakan. Pero na-born again itong lalaking ito. Pinabura niya, pinilit niyang ipabura yung kanyang mga tattoo. Dahil siya ay na-born again. At itong lalaking ito, naging ebanghelista. Ibig sabihin ng ebanghelista, ipinapangaral niya
ang salita ni Kristo, kung paano siyang binago ng Diyos. Bagong simula ang nangyari sa lalaking ito. Ito pa, after 11 attempts, 59-year-old passes bar exams. Tingnan nyo, no? Ang lupit, no? Ang lupit, Malu. After how many tries? 11 tries. Yung iba, 3 beses lang bumagsak sa nursing board exam, ayaw na, nagpunta na ng call center. Pero ito, 11 attempts, can you imagine? 11 attempts. Sabihin, 10 beses siyang bumagsak sa bar exam. Yung pang-11 at the age of 59, pumasa. Ngayon, lawyer na. Naintindihan niyo ba? New beginning. Ano ibig sabihin nito? Hindi ba kayo na-encourage dyan? Naunawaan niyo ba, mga kapatid? Are you listening? Pakisabi mo nga sa katabi mo, makinig ka, tigilan mo yung cellphone mo. Alam niyo yung cellphone niyo, makapaghihintay yan eh. Pero yung salita ng Diyos, nangungusap ang Diyos sa'yo ngayon eh. Kaya hindi mo maintindihan yung mensahe ng Diyos eh, nakatuto ka sa cellphone mo eh. Yung iba palakad-lakad. Yung iba lumilipad ang isip. Kaya hindi nyo makuha yung mensahe ng Panginoon eh. Wala kayong focus, wala kayong concentration. 40 minutes lang yung mensahe ng Panginoon eh. Hindi nyo pa mapagbigyan. So mga kapatid, after 11 attempts, 59-year-old man passes the bar exams. Naintindihan nyo ha? This is a new beginning. A new beginning in life. So, ano ba yung mga life application, personal life application na gusto ibigay sa atin ng Panginoon? Number 1, release yourself from the past. Palayain mo yung sarili mo sa nakalipas. Kasi kung mananatili ka na nabubuhay sa nakalipas, hindi ka na makaalis-alis dyan, hindi ka na makaalpas, you will not be able to enjoy the present blessing and the future blessings from God. Palayain mo yung sarili mo sa galit, sama ng loob, sa unbelief, or whatever it is that is holding you in the past. Pangalawa, recognize what God is doing now. Unawain mo ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon. Tanungin mo si Lord, Lord, what are you doing in my life now? Okay? And where do you want me to lead this year? Saan mo ako gustong dalhin? Anong gusto niyo pong ipagawa sa akin? Sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa pag-aaral ko, ano ang gusto niyo pong gawin ko ngayon? Sa ministry ko, ano po ang gusto niyong gawin ko ngayon? Pangatlo, respond in faith, not in fear. Ibig sabihin, huwag kang matakot sa gagawin ng Diyos. Kung hindi, tumugon ka sa gagawin ng Diyos nang may pananampalataya. Welcome what God will do in your life in faith, not in fear. Pang-apat, ready yourself for something new that God will do. Ihanda mo yung sarili mo sa gagawin ng Diyos sa buhay mo sa taon ng 2026. In conclusion, basahin natin 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Sa Tagalog,
Kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Heto, ang lahat ay pawang naging bago. Anong ibig sabihin yan? Okay, may mga ibig sabihin yan. Una, you have a new identity. Kung ikaw ay nakipag-isa ka na kay Kristo, you have a new identity. You are no longer defined by your past, by your sins or your failures. You are now new in Christ. Bago ka na. Panindigan mo yan. You have to claim it to receive it. You have to believe it to receive it. Pangalawa, new nature. God gives you a new heart and new desires. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, may bago ka ng puso at may bago kang mga desires. Ano mga desires mo? Ang desires mo, nakaangkla kay Kristo. Naintindihan nyo ba? Ang desire mo to please the Lord, to obey the Lord. Naunawaan ninyo? That is your nature now. Pangatlo, new relationship. From being an enemy of God to becoming a child of God. You have a new relationship with the Lord. Pang-apat, you have a new direction in life. You now live for Christ, not for yourself. You are no longer selfish and self-centered, but Christ-centered. And lastly, you now have a new destiny in the Lord. From condemnation to calling and commission. Na dati, your sins are condemning you, but now, you have a new calling from God. You have a new commission from God. You are now a child of God with a mission from the Lord. Amen. Alamin mo, Lord, ano po ang mission ninyo para sa akin? As you follow the mission of the Lord, you will experience the grand favors and blessings of God in your life. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. We praise you and bless you and glorify your name. Lord, I pray that every one of us here will learn to unhook ourselves from the past. To learn from the past, but not dwell on the past. But to be able to see what you are doing now and what you will do more in the coming weeks and months of 2026. Allow us to see what you are doing and what you will do. Open our eyes so that we will see the new thing that you are doing in our lives. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.